isa? Kaya nga sa narinig ko kanina, hope you are in better than in good. Okay, tayo po ay tumayo at atin pong kunin ang ating mga dalang Bible para sa ating scripture reading. Ito po ay matatagpuan sa aklat ni San Marcos, chapter 12, verses 41 to 44. Mark chapter 12, verses 41 to 44. Akin pong babasahin. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 libta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman. Last verse, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Purihin ng Panginoon. Tayo po yung magpakalangin. Aming Amang Banal, muli po kami po nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito sapagkat linggo muli, aming Ama, ang araw na ito ay para po sa inyo. Kami po ay nagkakatipon-tipon na inyong mga anak sa lugar na ito upang ikaw ay aming purihin at ilay ng pasalamatan sa oras na ito. Yes. Aming Ama, dinadalangin po namin at nagpapasalamat po kami sa lahat po ng inyong kabaitan sa inyong pagpapakita po sa amin ng inyong pag-ibig, lalo na itong nagdaan sa linggo, Diyos. Alam po namin ang aming Panginoon Hesus, naalala po namin, aming Ama, ang kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Salamat po sa pagbibigay niya ng kanyang buhay sa bawat isa sa amin. Alam po namin na siya po, Diyos, ang siyang aming pag-asa. Siya po ang siyang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Aming Ama, hindi po namin magagawa ito sa aming sarili, kundi sa pamamagitan lamang po ng iyong biyaya, sa pamamagitan ng aming Panginoon Hesus. Maraming salamat po. Wala po kaming maibabayad, wala po kaming maigaganti, kundi ipakita po namin ang aming pag-ibig din sa inyo sa pamamagitan po ng aming pagsunod. Aming Ama, maraming salamat. Muli, linggong muli, aming Ama, nawa ang aming gagawin na pagbibigay ng karangalan sa inyo sa araw na ito, naway katanggap-tanggap. Sa loob ng 1 linggo, aming Ama, nakita po ninyo ang buhay namin kung paano kami lumakad sa mundong ito. Nakita po ninyo ang mga magaganda namin ginawa at ang mga hindi magaganda. Kaya sa oras na ito, Diyos, sa aming mga pagkukulang, wala pong limit sa inyong kaalaman. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Humihingi po kami, O Diyos, na kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala upang sa oras na ito kami po ay malaya makalapit sa inyo at malaya po kami na pag-aral sa inyong banal na salita. Malaya po kami, Panginoon, na lumapit sa inyo. Higit sa lahat, O Diyos, malaya po kami ipahayag ang aming mga kahilingan sapagkat alam po namin ng aming mga pagkakasala ay siya pong tumatakip upang ang mga ito ay hindi po makarating sa inyo. Kaya Panginoon, katawarin po kami. Ganun din po, dalangin po namin, aming Ama, sa oras na ito na gabayan niyo po kami hanggang sa kami po ay matapos sa aming pag-aaral, sa pakikinig, inyong banal na salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaunawaan upang ang inyong papahayag, ang inyong lingkod na kapatid, inyong pong gagamitin
malinaw na nakarating po sa amin ang inyong mensahe. Ito po ay magamit po namin, O Diyos, sa paglalakad po namin, sa paglalakbay sa mundo ito, upang hindi po kami madapa at ganoon din po magsilbi na maging matatag ang aming pananampalataya. Ganoon din po, O Diyos, maraming salamat po sa mga pagsubok din na inyo pong ibinigay sa bawat isa ng mga karamdam ng mga ito, sapagkat alam po namin, ika po ninyo, na kung ang ama namin dito sa mundong ito ay pinapalo kami, gawa ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal, ganoon din po ang aming Diyos na pinaglilingkuran na kung saan dito po ninyo pinapakita kung gaano po ninyo kami kamahal at kung gaano din po kami sumunod sa inyo. Kaya sa hapong ito, aming Ama, ang lahat ng papupuri at pagsamba ay tanging po inaalay po namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin po. Salamat sa pangalan ng Jesus. Sing and sad, yeah,
sa iyong pangalan, kami po ay maliligtas. Kami po ay nagpapasalamat palagi, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, sa bawat pagpapala na amin pong natanggap sa bawat araw, sa pag-iingat niyo po sa amin. Hindi sapat ang mga awitin ito, Panginoon, upang may padama po namin sa iyo kung gaano po kami kabuting anak mo, kung gaano po niyo po kami minahal, kung gaano niyo kami minahal ng lubos, O Diyos, lalo na, Panginoon, sa bawat araw ng aming paglatad, hindi po kami nakakasunod po sa iyong kalooban. Ito lamang, O Diyos, ang pwede namin ibalik sa kabila ng kabutihan niyo po, bilang pagpapasalamat, O Diyos, sa iyong dakilang pagmamahal na ipinadama niyo po sa amin sa pamagitan ng bugtong na anak na si Jesucristo. Lahat po ng papuri at pagsamba, binabalik po namin sa iyo, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Manatili po tayo nakatayo at atin po ilabas sa ating dalang Bible para sa ating responsive reading. Ito po ay matatagpuan sa chapter 142, the book of Psalms. Psalms 142. Kung hindi na po nakita, basahin ko po yung unang linya, tapos kayo po yung susunod. Salitan po tayo. I cried unto the Lord with my voice unto the Lord did I make my supplication. Line 2. I poured out my complaint before thee, I stood before thee on my throne. When my spirit was overwhelmed within me, then thou knowest my path, in thy way wherein I walk, have thy privily laid a snare of me. Line 4. I looked upon my hand and earth, but there was no man that would know me. Refuge failed me, no man cared for my soul. I cried unto thee, O Lord. I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. Line 6. Attend unto my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are stronger than I. Sabay-sabay po tayo sa line 7. Bring my soul out of prison, that I may praise thy name. The righteous shall compass me about, for thou shalt deal bountifully with me. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Atin pumawitin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po makakaupo na at nandito na po si Deacon dito para sa mensahe ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Are you excited that you are here? Amen. Nagagalak po ba tayo? Tanungin niyo nga po yung katabi niyo kung excited ba siya. Walang palitin lang na pumunta rito dahil may nangilit na tumalo siya sa gawain na ito. So muli po, magandang hapon sa ating lahat. Amen. Tayo po ay humingi ng karunungan sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we come to you right now, Father God. We acknowledge your presence in this place, Lord, for your goodness. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Nararapat lamang po sa mataas na papuri, pagsambal, pagdakila. Salamat po, Panginoon, dahil tunay nga po na kayo ay nabuhay, Panginoon, 2,000 years ago upang tuparin mo ang iyong pangako sa amin that you will give us, Lord, ang eternal life, buhay na walang hanggan, Panginoon. Sa hapong pong ito, aming pong dalangin ang iyong banal na Espiritu, ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Pare God, cover us with your blood upang ang iyong kabanalan, ang iyong glory, Panginoon, ang makita po sa bawat isa sa amin.
lalong higit ang inyong lingkod na itinayo sa likod ng pulpitong ito. Father, I pray na kayo po ang makita sa buhay ng nakatayong tao ito, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ang lahat ng mensahe na inyong nais ipaabot sa bawat isa sa amin ay malaya po makaabot sa bawat isa. Kaya mo, Panginoon, na lukuban ng iyong Banal Espiritu ang lugar na ito upang hindi po makagawa sa anumang kaparaanan ng aming kalaban. Iwaksi mo, Panginoon, ang sa mga isip po namin na maaring makaagaw po at hindi kami makapag-concentrate, Panginoon, sa aming pag-aaral. Kaya pinagkakatiwala po namin lahat sa inyo, maging ang aming puso, aming kaisipan maging bukas sa lahat po ng ituturo nyo sa hapong ito, Panginoon. Muli po, lahat po ng kapurihan, pasasalamat at pagkakila ay ibinabalik po namin sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Last time po na lumayo ako dito, that was last year, September 29, 2013. Now, we're able to discuss yung kung ano ba ang ibig sabihin ng simbahan. Natatandaan niyo pa po ba? Yung mga dumalo nun, so matagal na, we're able to discuss about what is the meaning of the church. No? What is the church all about? Kasi church is not just a building to be filled. Kasi marami pong mga tao na ang pagkaintindi nila sa simbahan ay yung isang building, kamukha nito, na pupunuin lamang ng maraming tao. Church is not just an organization to be run. Hindi po siya isa parang organisasyon na patatakbuhin lamang. Now, if we really want to understand what the church is all about, at kung gusto natin itong church natin, itong SCM, to be the church that God wanted to be, alam niyo po, nakadepende po yan sa katabi mo. Sabihin mo, nakasalalay sa iyo yan. Naniniwala po ba kayo na kung anong klaseng simbahan tayo, nakadepende po yan sa bawat isa sa atin? So the previous message po na ating tinalakay noon, the church, ano po, natatandaan niyo ba? The church is a community that works together. Samahan po ninyo ako, sabihin natin. The church is a community that works together. Now, nung pinag-aralan po natin noon, how many among you realize na hindi pala ganoon kadali yung simbahan, yung church, yung let's say itong worship service, no? Kasi ang akala natin, darating tayo ng Sunday, ng hapon, uupo ka dyan, kakanta ng mga ilan, papalakpak, magkakaloob ng konti. Akala natin gano'n lang kadali yung church, ano po? Akala natin gano'n lang kadali na sitting pretty tayo dyan, malamig yung lugar natin, no? But hindi natin alam that there are some people, yung mga kapatid natin, before Sunday, ay nagpe-prepare na para sa atin. May mga nagpe-prepare na ng kanta, talagang kahit na mamaos na lang, no? Kahit na yung mga daliri nila sa mga instrumento. So, piniprepare na po nila lahat yun. Maging yung sa LCD natin, maging yung mga naglilinis dito. No? Marami silang ginagawa, preparation para sa ating worship service, no? Everything is working together. The church, sabi rito, is a place where we work together. Naniniwala po kayo doon? Amen. Masaya ba kayo na that you are kabilang kayo dito sa community na ito? So before the church can really accomplish kung ano yung gusto ng Diyos, kailangan nating mag-work together. So nare-recall nyo na po yung pinag-aralan natin dati. So the church, yung church po kasi hindi siya dependent lamang sa isang tao. Hindi siya dependent sa isang pastor, sa isang deacon, or hindi siya nakadepende sa few people. But it is dependent kung paano po tayo nagko-connect sa bawat isa. Kung paano po tayo nag-work together. Ano po? So, sino po yung natutuwa na every Sunday nandito ka? Sino yung natutuwa na every Sunday kabilang kayo dun sa Sunday school?
O kaya, di na Sunday, sabihin na natin, yung mga regular days natin na meron kayong Bible study. Sino yung natutuwa na kabilang kayo doon? Say amen. Okay, today I would like to share with you yung continuation po ng pinag-uusapan natin. What really the church is. Especially when we go back to the New Testament church, in the book of Acts, kanina binasa natin, how the church started, paano nagsimula yung church, paano po ipinanganak ang church. No? Now, tatanungin ko po kayo, nung pinag-aaralan natin noon, pumasok ba sa kaisipan nyo na itong church na ito, yung sa Acts, ay gusto kong maging ganito rin yung church namin. Okay, siguro, if we will go to the world of imagination, let us close our eyes and then, sige, imagine nyo po, ano ba yung church na gusto kong makita? Sige po, imagine nyo. Let's, maglaro tayo sa ating imahinasyon. Ano ba yung church na gusto kong makita? Ano ba yung church na gusto ko maging belong ako? Okay? And then when you realize, and then when you imagine kung ano yung church na gusto mo, tanongin mo yung sarili mo, ganun ka ba? Amen? Amen po ba? Amen. Kasi napakadali sabihin, di ba? Na gusto ko sa church ganito. Gusto ko yung church masipag. Gusto ko yung church active. Gusto ko yung church nagbibigay. Pero ang tanong po, ganun ka ba? Di ba? So, if we want that to happen in our ministry, in our church, sa simbahan natin ito, magsisimula po yan sa atin. No? Because we embody the body of Christ. Now, in the book of Acts, nang isinilang ang unang simbahan, nakita natin that they work together. And then another thing that we can see here, that the church is not just a church of a community that works together. Ito pa po yung isa. The church is a giving community motivated by love. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. That the church is a giving community motivated by love. Now, if you will look into the New Testament, to the biblical church, you will realize, maintindihan po natin that the church is a giving community. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 2 verse 45. Kasi very amazing po yung ginawa ng mga naunang mananampalataya dito sa account na ito. Acts chapter 2 verse 45. Okay, sabi po dito, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Pag nababasa niyo po ito, parang very awkward po na pag-usapan po. Para bang sinasabi sa atin, sige, ganito rin yung gawin natin. Yung mga ari-arian natin, yung mga kayamanan natin, ibenta natin at ipamahagi doon sa mga nangangailangan. Ganun po ba? Ulitin ko po, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. Sabi po sa Tagalog, binenta nila ang kanilang mga ari-arian upang meron silang ipamahagi sa mga nangangailangan. Baka tanungin niyo po ako, sabihin niyo, paano yun, Brad? Iipunin natin yung mga gamit natin tapos ibibenta natin para meron tayong matulong. Parang mag-uukay-ukay tayo, no? O kaya magtiyangkita mo po, para meron tayong may tulong sa mga nangangailangan. Ganun po ba yun? Ganun po ba yung sinasabi ng verse na ito? Pero makikita natin, ginawa ng mga unang mananampalataya. Di ba? Nabasa po natin, ano po? Ginawa yan ng mga unang mananampalataya. Now, let us go further. Pag-aralan natin kung ano ba yung konteksto ng verse na ito. What is the context of this verse? Inutos ba ito ng Panginoon? Na, sige, umayo kayo, kunin yung mga gamit nyo. Ibenta nyo so that pwede natin mabigyan yung ibang mga tao who are in need. Na kung hindi natin gagawin, para bang nagkakasala tayo. Ganun ba yung feeling ng pag nababasa natin yan?
Sino naka-experience na sa inyo na nagbenta ka ng gamit para makatulong? Halimbawa, may mga iPad dyan. Wala kang pang-tuition? Sige, bibenta ko yung iPad ko para matulungan lang kita. O kaya, bibenta ko yung laptop ko para may maitulong ako sa iyo. Ganun po ba yung context na pinag-aaralan natin? Ano ba mga kapatid? So let's go into the context. Bakit ginawa ng unang mga mananampalataya o yung unang simbahan, paano sila pumunta dun sa aktong na sila ay magbebenta ng mga ari-arian? And what can we learn from that? Kasi baka naman po paglabas natin dito, mabalitaan natin na yung mga kapatid sa SM Angeles nagbentahan ng mga gamit. Naka-short na lang tsaka nakasando kasi pati damit binenta. So, hindi po ganun mga kapatid. So, we need to see the things in the proper context. Pag-aralan po natin. Ano po ba yung context? No? Nitong New Testament church. Why did they come to a point that they need to sell their possessions, their properties, para makatulong sa iba? Remember, nung mga time na yon, nung pinag-aralan natin, doon nagsimula, doon ipinanganak ang unang simbahan, ang unang church, in the book of Acts. Siyempre, ano yung church na yon? Church ni our Lord Jesus Christ. Now, let us see, tingnan natin, how come they were able to sacrifice? Kasi, sometimes, pagka pumupunta po tayo sa church, no? Yung typical na nagiging attitude ng isang Kristiyano. Gusto natin yung church very powerful. Gusto natin yung church to be dynamic. Gusto natin yung church to have an impact. Pero hindi po natin nakikita that the church is a place where we can sacrifice. Sabihin niyo po yung word na yan, sacrifice. Sacrifice. Ano sa Tagalog yun? Sacrifice yun. Parang ano yun, parang Kastila lang, ano? So, it is not about the particular things they have done, but it is all about the sacrifice they need to do. Kasi noong mga time na yun, kailangan po nilang gawin. No? Now, let us go back in Acts chapter 2, and then tingnan nga natin yung context na ito, bago sila nagbentahan ng mga gamit. No? Ano ba yung ginawa nila? Bakit nila ginawa dito? So, during that time, in the book of Acts, may okasyon na nagaganap noon, yung tinatawag na Pentecost. So pag sinabi natin Pentecost, this is a popular celebration for the Jewish people. So kung ikaw ay isang Hudyo, wala naman Hudyo dito, no? Nag-Hudyo-Hudyoan yan. So kung ikaw ay Hudyo, sa kamalupalop ng mundo, pagka ginanap itong Pentecost na ito, pupunta ka. Di ba pag may mga piyesta-piyesta? Kahit hindi ka invited, pumunta. Hindi. So, itong mga Hudyo na ito, anywhere in the world, kapag ka may okasyon na gano'n, pumupunta sila sa Jerusalem to celebrate the day of Pentecost. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Okay. So, the Bible says, people from different parts of the world went to Jerusalem. So nagpuntahan itong mga Hudyo nito. And during that time, kung maalala nyo pa o nabasa nyo, that the disciples went to the upper room. Naalala nyo yun? Yung sinasabi natin last, parang, hindi yun yung last supper. So they went to the upper room, no? Wala na si Jesus Christ noon. He was already crucified. He was buried. And He resurrected. Tapos nakita siya ng mga disciples, di ba? And then, He ascended back to heaven. So, bumalik na siya sa heaven. And then, nung kasama pa nila ang Panginoon, Jesus told them na mag-pray lang kayo. Sabi ni Lord, pray lang kayo. Sabi niya sa mga disciple. Just wait for the power of the Holy Spirit will come upon you. So, yun ang hinihintay nila that time. And, yun nga, during that time, the disciple was praying in the upper room. Alam niyo po ano yung nangyari? Suddenly, the power of God came upon them. And suddenly, they began to speak in tongues. So pag sinabi natin speaking in tongues, literally, they speak
of different tongues or different languages. Now, kung babasahin po natin, sabi sa Acts chapter 2, sige, tingnan niyo po sa inyong mga Biblia. Acts chapter 2 verses 5 to 11. Sabi sa verse 5, "And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men." So ito yung mga God-fearing Jews, no? "Out of every nation under heaven." Meaning, iba't ibang mga Jewish people ito. Probably, yung iba nanggaling sa Europe, yung iba nanggaling sa Africa, and probably some came from Asia, no? And then sa verse 6, sabi doon, "Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded." Confounded, na-amaze sila. "Because that every man heard them speak in his own language." Di ba nakakamangha po yun? Takang-taka yung mga tao. Bakit itong mga disipulo nito, while they were speaking in tongues, naintindihan nila, siguro andun yung Jews na Chinese. They speak Chinese. Parang gano'n, no? O kaya yung Korean, no. Sabi gano'n. Kaya Russian, no? May mga Russian na Jews doon. Siyempre, hindi pa huli mga Pilipino. May mga Pilipino na naging, ano tawag doon? Mga Pilipinong Hudyo na nanirahan dito. And then, hindi, Tagalog yung sinasabi nila. Parang gano'n. Ano po? So, while the disciples speaking, nagsasalita in tongues, naiintindihan nila kung ano sinasabi ng mga disciple na ito. What they hear is based on the language they speak. Di po ba nakaka-amaze yung gano'n, no? Sabi, kung magpapatuloy po na, basahin itong verse 7, "And they were all amazed and marveled." So itong mga Hudyo na ito, "saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans?" Wala pa namang ano nun eh. Nung time na yun eh, wala namang school para mag-aral ka ng iba't ibang language eh. Kaya nagtataka itong mga tao, naiintindihan nila kung ano sinasabi ng mga disciples. "And how hear we every man in our own tongue?" Sabi gano'n. "Wherein we were born." Sabi doon yung mga nation na sinabi, Parthians, Medes, Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, in Judea, in Cappadocia, in Pontus, in Asia, Phrygia, Pamphylia, in Egypt, and in part of Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews, and proselytes. Proselytes po yung na-convert to Judaism. And then Greeks and Arabians. Then sabi dito, "We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God." So kung pagbabasahin po natin itong mga languages na sinalita, there are 15 nationalities who were there and they were listening. And they were hearing these disciples speaking on their own native tongues or native language. Di ba miracle po yun na masasabi natin? Yes, it is a miracle that happened in the church. Para bang binigyan ng Holy Spirit yung mga tao ng mga headset. Nakapanood na po ba kayo ng international conference na siyempre iba-ibang nasyon po yan, no? Halimbawa, nagsasalita dito, Koreano siya. So, bibigyan kayo ng tigi-isang headset. So, salita niya Korean, pero pagdating doon sa headset, English na siya. So, naiintindihan mo kung ano yung sinasabi nung nagsasalita sa harap, no? Parang ini-imagine ko po na noon pala, may technology ng gano'n. So, ang Holy Spirit, binigyan ng tigi-isang headset yung mga Jewish people, no? Kasi, sabi rito, si Peter nagsasalita, di ba? And Peter is isang Jewish people, no? Isang Israelita. Tapos ang sinasalita niya, Jewish language. Pero, naintindihan siya ng Koreano. Anyong sa'yo? Sabi gano'n. Di ba? It's very amazing. Kasi, can you imagine, no? 15 nationalities gathering there for the Jewish celebration, yung Pentecost. Hindi lang, parang wala lang na nangyari yan eh, kundi may purpose si Lord doon. Ano yung purpose niya? Kasi during that time, ang gusto ni Lord, maipaabot ni Peter yung mensahe ng Panginoon sa mga taong ito.
Okay? If Peter will speak with these different people and languages, hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ni Pedro. No? But then by the power of the Holy Spirit na binigay sa kanila, isang language na yung sinasabi ni Pedro, pero naiintindihan siya sa lahat. Yun yung sinatawag natin speaking in tongues. No? Naiintindihan po, hindi yung hindi naiintindihan. So when they speak, naiintindihan sila ng mga Jewish people nito. So the Lord did it for a purpose. No? Dahil itong si Peter nung simula nang magsalita, he began to speak salvation. No? He began to speak about the love of God, the forgiveness of God. Although, itong mga Jewish people na ito, they choose to crucify the Lord Jesus Christ. Di ba? Hindi nila tinanggap ang Panginoon. Kundi, pinapako siya. Then Christ died. And after 3 days, He was resurrected. That if they believe and repent from their sins, they will be saved. So maliligtas sila. Now, nagtanong itong mga tao na ito, paano sila maliligtas? And then sabi ni Peter, if you believe in Jesus, if you accept Jesus in your life, if you repent from your sin, you will be saved. Sabi sa Acts chapter 2, verse 41, tignan niyo po. Ito yung nangyari. At dito po papasok yung pinag-uusapan natin na nagbentahan ng mga gamit. Sabi rito, then they that gladly received His word were baptized. And the same day, they were added unto them about ilan? 3,000 souls. No? Meaning to say, there were thousands of people who were listening to Peter speaking nung nagsasalita si Peter. And they were hearing, no, pinapakinggan nila, naririnig nila kung ano yung sinasabi ni Peter, of course, on their own native language. And Peter was preaching about the salvation, about the love of Jesus Christ. At itong mga tao na ito nag-respond po sa panawagan na yun. No? 3,000 of them in Jerusalem, nandun lahat sila sa Jerusalem. While they were listening, sila ay nag-respond. Tinanggap nila kung ano yung mensahe na gustong ipaabot ng Panginoon. Yes, sabi nila, we need Jesus. Gusto nilang tanggapin ang Panginoon Jesucristo. During the time, itong time na ito, wala pang ibang Christian church di ba? So, matatagpuan lang natin ang Christian church noon, saan? Sa Jerusalem lang. So, wala nang iba. Buti na lang ngayon, marami ng Christian church na pwede kang natinan, di ba? Hindi na tayo pupunta ng Jerusalem. Okay? So, we are blessed that we have a church, we have a community katulad nito. So the Bible says, 3,000 of them were added to their number that day. Can you imagine? Nagsisimula pa lamang pa yung church noon. Iilan lang yung mga disciples. Iilan lang yung mga leaders. And then suddenly, 3,000 people were added to their numbers. Imagine niyo po, paano niyo po tatanggapin yung ganong karami? Halimbawa, ito pong Esing Amangeles. 3,000 people, saksak po natin dito. How can we able to, paano po natin makikater itong ganitong kalaking tao? Maraming tao, di ba? So, sa pagpapatuloy po natin, doon po pumapasok yung problem. No? Kasi, 3,000 people na ito came from different places. Di ba? Sabi ko kanina, yung iba galing sa Europe, yung iba galing sa Mesopotamia, yung iba sa Iraq, sa Turkey. Kasi kalat po yung mga Jews Galing sa Syria, galing sa Egypt. Probably may galing sa Angeles. May galing sa Magalang. No? So meaning, different places ang pinanggalingan ng mga Hudyo na ito. And they went to Jerusalem expecting to stay there probably for just 2 days. Para celebrate nga yung Pentecost. So because of the message that they received, yung napakinggan nila, sabi nila, wow! Na-amaze sila, no? This is what we want in our lives. Ito yung gusto namin sa buhay namin. At gusto namin ito. We want this, sabi nila. Pero, ang problema nga, kung babalik sila sa mga lugar nila, they won't have a community of believers of that place. Dahil nga, during that time, the only place where you can find the church is in, saan?
Jerusalem. Because that is the beginning of the church. Kaya nga po nagkaroon ng dilemma yung mga Christian nun eh. Nagkaroon ng dilemma yung mga mananampalataya. Parang kung i-imagine natin na tayo nandoon, mahirap, di ba, Sister Chinky? I believe na experience yung mag-cater kayo ng maraming mga haluluwa, di ba? Yung mga nagpipila sa ano. Pero mas matindi pa doon ang nangyari. No? Ganun kahirap. Kaya nga doon pumapasok po yung problema. So these 3,000 people, ang ginawa ng mga ito, pagkarinig ng salita ng Diyos, they devoted themselves. Pag sinabi natin devoted, means they committed themselves to the apostle teachings. No? Ayaw na nilang umalis doon sa lugar na yon. Probably, yung mga Jewish people na yun, dala-dala lang nila siguro mga 2 damit lang. Kasi expect nila mga 2 days lang sila doon. Tapos maybe yung budget nila pang 2 araw na. Diba? Hindi nila na-expect na tatagal sila ng gano'n because when they heard the word of God, tinanggap nila, and then, dinevote nila ang sarili nila sa gawain ng Panginoon. So there is a problem right there. These 3,000 people, they want to commit themselves to the apostle teachings, to the breaking of bread, and in prayers. Meaning to say, gusto nila mag-work together sa church. Amen? Pero yung preparation nila, hindi sila nag-prepare. Di ba? Kaya nga, dito na pumapasok yung pinag-uusapan natin na nagbentahan sila ng mga gamit. So what they did, in order to meet the needs of these people, who came from so many places, mga nanggaling sa ibang lugar, ginawa ng mga early Christian, binenta nila kanilang mga gamit. Because, bakit nila binenta? Dahil they saw a need. So nakita nila yung pangangailangan. Hindi sila inutusan ng mga disciple na, sige, ano yung mga meron kayo dyan? Benta natin para makatulong tayo sa iba. No, ginawa nila, nag-volunteer sila. No? Labas lahat ng cellphone, pagsama-samahin. Benta natin. Diba? Why? Ba't nila ginawa yun? Kasi makikita natin yung kauhawan nila sa salita ng Diyos. These people hungry for the Word of God. And they want to learn more about that. Now, kung papalayasin sila, itataboy sila ng mga disipulo, saan pa nila ma-receive yung instruction ng God, yung Word of God. Okay? So, these new believers were not commanded to sell their possessions and give to anyone who had need. Ito yung mga pangangailangan ng mga mananampalataya during that time na nag-devote sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. So the point here is not the selling of possessions. Di naman yun di naman yung pinag-uusapan natin yun No? The reason why kaya sila nagbibigay kasi they are not required, diba? Sila ni-require. But why these believers during that time binenta nila yung kanilang mga ari-arian? Bakit po? Iyan po yung pinag-uusapan natin. They are motivated by love. So the only reason why these people, this community of believers, give their possession is because they are motivated by love. So a good scenario na makikita natin sa unang simbahan, kung saan na unang pinanganak ang simbahan, during the time, people are willing to give because they are motivated by love. So those people, yung mga gustong mag-grow sa kanilang pananampalataya, na-repress sila ng mga kapatiran noon. Diba? Halimbawa, may bisita kayo sa malayong lugar. Siyempre, you will entertain, you will accommodate, no? So, ganun po yung ginawa ng mga mananampalataya na mga Hudyo na pumunta sa lugar nila noon. Kasi nga, ayaw na nilang umalis Gusto nila lang maglingkod kay Lord. Gusto nila lang mag-serve kay Lord. So, ang ginawa ng mga mananampalataya sa lugar ng Jerusalem, hindi lamang sila siguro pinakain, kundi tinulungan sila na maghanap ng trabaho, maghanap ng matutuluyan. Ganun po yung ginawa ng mga mananampalataya noon. So, the move
itong move na ito ng early believers, siyempre yun yung community, ito yung church, ang ginawa nila, binenta nila yung kanilang mga ari-arian because they are motivated by what? By love. So, hindi ibig sabihin na itong pinag-aaralan natin, ganun din ang gagawin natin. Opo. Hindi naman na parang applicable sa atin ito. Pero during that time, dahil nagsisimula pa lamang po yung church noon, ginawa nila na magbenta ng mga gamit. Kasi nga, itong mga 3,000 people na ito, na na-add sa kanilang number, no? Wala silang lugar na pupuntahan. Walang ibang lugar na mag-grow yung pananampalataya nila, kundi doon lamang sa lugar na yon. So the church need to really give together. Motivated by what? By love. So, tanongin ko po kayo, kapag kayo po ay nagbibigay, what motivates you? Kapag kayo po ay nagbibigay, ano yung nagmo-motivate sa inyo? Because itong unang church na ito, no? They are motivated by love. Pero most of us today, mga mananampalataya, nagbibigay tayo, we are not driven by love. Nagbibigay ka lang ba dahil maganda yung mensahe? Nagandahan ka dun sa istorya. Bawa, yung istorya nila yung sino ba yung mga magagandang buhay na ano? No? Ay, na-touch naman ako sa buhay ni Nicole Gates, ni Bill Gates. Sige, magbibigay na. Parang gano'n. Di ba yung mga nakikita natin sa mga social media, mag-post sila ng mga nakakaawa, and then magla-like ka, di ba? Paki-explain. So, pag ganun po yung attitude natin sa pagbibigay, kasi nakita mo lang naawa ka, pero pagkatapos nun, wala na. Tandaan po natin mga kapatid, the strongest motivation to give is when you are motivated by love. So, wag lang yung dahil na-inspire kayo dun sa preacher na si-share dito, no? Kaya kayo magbibigay. Pero pag hindi kayo na-bless, wala namang kwenta yung sinasabi niya. Ito, piso. Parang ganon. Diba? So, bakit ba napaka-importante po ng pag-ibig? Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. Sabi po dito, though I speak with the tongues of men and of angels and have no charity or love, I am becoming a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith that I could remove mountains and have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not love, it profiteth me nothing. So, ano man po daw yung maibibigay natin, no? Ano mang klaseng bagay na ibibigay natin, when you are not motivated by love, sabi po ng Bible, you gain nothing. So mamaya po mag-offer tayo, no? Evaluate natin yung sarili natin. If we want our church to be a community that gives motivated by love, tanong niyo po yung sarili niyo, ba personally, every time I give, nagbibigay ba ako because of love? O kaya naman, tanong niyo yung sarili mo, nagbibigay ba ako because it is required, hindi pangangailangan? So who among you na naniniwala na ang Panginoon ay interested sa pagbibigay natin? Say amen. Sige, kasingin mo ang katabi mo para masarap na tulog. Andiyan ba kayo mga kapatid? Sarap matulog, no? Ang ano ng panahon eh. Tapos giving pa yung pinag-uusapan natin. Diba? Sarap nun. So, naniniwala ba kayo mga kapatid na si Lord interested din sa giving natin? Ha? Marami po rin nag-gising eh. Kasi, lagi natin iniisip na si Lord interested lamang kapag nagbabasa tayo ng Bible. Kung mag-devotion ka, interested si Lord yan.
Ay, mag-attend ka ng care group, mag-attend ka ng Bible study, mag-attend ka ng Sunday school, interested si Lord yan. Si Lord ba interested kapag tayo nagbabasa ng Biblia? Is that important? Importante pa po yan? Of course, God is really happy when we saw, no, nakikita niya tayo na nagbabasa ng kanyang mga salita, nag-a-attend ng care group, ng Bible study. No? Does God is interested when you serve Him? Pag pinaglilingkuran natin ng Diyos, interested ba siya? Yes. Pero alam niyo po, God is also interested in our giving, sa pagbibigay natin. Are we giving to the Lord out of love? Parang may kantang ganun. Are we giving to the Lord out of love? So let us read yung kanina sa scripture reading natin. Mark chapter 12, verses 41 to 44. Sandali na lamang po ako, mga isang oras pa. Joke lang. Sige po, basahin natin. Mark chapter 12, verses 41 to 44. Sabi sa 41, "And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much." So how interested the Lord in giving? Gano'n ka-interesado si Lord sa pagbibigay? Nakita niyo po, sinetap ni Lord yung sarili niya. One time, pumunta siya ng templo. Tapos saan siya umupo? Malapit sa offering box. Halimbawa, dito yung offering ano. So maybe nandito siya. Yan. Opposite, no? So habang sinetap niya yun, so nakikita niya. Pinapanood niya yung mga tao na nagkakaloob doon sa templo na yun. Okay? So siguro habang nasa offering, nasa ano na tayo, sa offering na tayo, habang gano'n. So lapitan na yung mga tao. Uy, sabi ni Lord, laki. 10,000. Uy, 5,000. Saan yun? Ba? Cheque. Siguro gano'n siguro yung yung scenario, no? Kasi, di ba, sabi sa binasa natin, umupo siya, opposite of the offering box. No? So, meaning, pinapanood niya. Minamasdan niya yung mga nagkakaloob dito. Kaya mamaya, hindi natin na sana nakaupo si Lord dito. Titignan niya kung ano yung mga ibibigay natin sa Kanya. Okay? Amen po ba? So, never think that Jesus is not concerned or not interested sa giving natin. Okay? Ako, pera na naman pinag-uusapan. So, sometimes we don't give for so many reasons. Kasi, hindi lang sa church, no? Pag pinag-usapan natin, giving as a general, ito kasi yung, meron isang story, mag-asawa, bumili sila ng prutas sa fruit stand, of course. And then, after sila bumili ng prutas, may katabing parang milk tea station, stall. Bumili sila ng milk tea. Nakainin na ng milk tea. Sarap yan, di ba? Milk tea. Try nyo po, masarap siya. And then, all of a sudden, may isang bata po lumapit, itang iswal kung kareng tipalingki, di ba? Yung kinakain mo, di ba may gano'n? Kinakain mo, tapos hihingi mo. So, gano'n yung nangyari. Kumakalabit yung bata, tapos akin na lang po yung kinakain mo. Sabi nung lalaki, kinakain ko na to, hihingi mo pa. Eh, malay mo, may sakit ako. Bububuya po mga nitang lalaki. No? Eh, dahil, siyempre, hindi lang naman isang binili nung mama. So, ito, meron pa akong isang extra. Sa'yo na, next time, huwag mong gagawin yan, umuwi ka na, puntahan mo ang nanay mo. Opo, sabi ng bata. And then, meron pa na isang mama na nakikinig sa kanila. Pusisero. Tapos sabi daw ng mama, yan ang abay sinasabi ko eh. Kaya nasasanay yung mga yan. Sino na po na-experience ng gano'n? Binibigyan niyo ba yung mga bata? Hindi. Wala reaction? Wala reaction, no? So sabi nga nung mama, nasasanay eh, binibigyan niyo eh. Hindi po, okay lang po sir, sabi nung lalaki. May extra naman na po, kahit na!
Ayaw ganun. Ayaw ganun. Sabi nung lalaki, hindi mo na-open pa lang gano'n, nagbibigay ka na nga ma-open. Hindi naman, sabi niya, hindi naman daw yung binigay niya, kinagay na, ito, sa'yo na. Hindi, malinis yun bago yun Ako sabi pa daw ng mama, dapat hayaan niyo yung church magbigay. Christian po yung lalaki, sabi niya, Christian po ako. Kahit na! Ay, gano'n. Sige, ikaw na. Pero hindi niya naman po sinabi yun. So, pag tayo po nagbibigay, marami ba tayong reason? Yung pinaghirapan ko, bakit ko bibigay? Anong gagawin nila dyan? Bakit ako magbibigay? Pinaghirapan ko ito. Maghirap din sila. Parang ganun ba? So it's not about kung ano yung nakikita natin mga kapatid. Dahil minsan yung mga reasoning na yon, nagiging alibay na lang natin o nagiging justification na lang natin para hindi tayo magbigay. So during those times, nung makita ni Jesus Christ na naguhulog itong mga rich men na malalaking amount, hindi siya na-impress doon sa binigay ng mga mayayaman na tao na yon. And then suddenly, there's one poor widow came, lumapit yung matandang babae at tinulog niya yung pera niya. Ting! Tumunog pa no? Siguro kung makikita natin yung reaksyon ng Panginoon, wow! Diba? Nalakihan ng Panginoon sa inulog ng babae, matandang babae. Amen. Hello? Nalakihan ng Panginoon sa inulog ng matandang babae. Pero nagtataka yung mga disciples. Sabi gano'n, siguro may mga parang malaki barya nga yung binigay ng matandang babae. Tapos itong mayayaman, ang lalaki ng binigay. Tapos sasabihin ni Lord, mas malaking nagbigay yung babae. Diba? So, this time, the mindset ng Panginoon ay kakaiba doon sa mindset ng mga disciples. Diba minsan, itong account na kasi nito, talagang parang nila nalaman na malaki yung binigay ng mga mayayaman. Ibig sabihin, parang pangalandakan na ba nung, diba, mag-uhulog na ako. Parang bibilangin niya pati suhulog na naman. Kasi nabanggit sa binasa natin na malaki yung binigay, di ba? Malaki yung binigay. Now, sabi rito, nung naghulog na yung mga mayayaman, hindi naman nirebuke ni Lord. Hindi naman nirebuke, huwag kayo maghulog ng malalaking pera. Hindi niya naman nirebuke. No? Pero there's something that Jesus wants to teach His disciple. Especially pagdating sa pagkakaloob. So His disciple were amazed. Amazed na amazed sila dun sa mga naghuhulog ng uy, tinan mo, laki na hinulog Sabi siguro ng mga disciple, tinan mo, mas malaki yung isa, sabi nga naman. Pero si Lord, hindi siya na-amaze sa mga ganon. Di ba, nag-donate ka ng 500,000? Nakaka-amaze ba yun? Kaya nag-donate ka, naghulog ka ng 1 million, nakaka-amaze po ba yun? Nakaka-amaze po ba? Sa tao, sa paningin ng tao, nakaka-amaze. No? Parang sikat ka pag naghulog ka ng malaking no? Di ba? Pero si Lord, most of the time, hindi siya nakaka-amaze sa mga ganon. Sabi sa verse 42, basahin po natin. And there came a certain poor widow, and she threw into 2 mites. So 2 copper coins ito. Napakaliit na, barya lang ito, 10 piso, 20 pesos, parang ganyan. No? So calling His disciples to Him, because this is the point, natuturuan na ni Jesus, no? Yung mga disciples. So Jesus said, verily, I say unto you, that this poor widow had cast more in than all they which have cast into the treasury. So nagtaka itong mga disciples, Lord, saan po kayo nagturo ng math? Parang ganun no? So they are confused. So this time, God changed the mindset of the disciples. Sabi niya, verily I say to you, that this poor widow had cast more in
than all they which have cast into the treasury. For all they did cast into their abundance, but she of her one did cast in all that she had, even all her living. Lahat ng ano niya, lahat ng hindi na lang natitira sa kanya pero ibinigay niya sa Panginoon. Well, itong mga mayayaman ito, nabigay ng 100,000. Pero mayayaman itong mga ito, nasaktan ba sila? Nasaktan ba sila? Eh baka wala man sa kalingkingan yung pinagkaloob nila doon sa kayamanan nila, no? Ngayon, sino yung mas malaki ang binigay? Yung old lady o yung mga mayayaman? So sabi ng Bible, give in proportion to the way the Lord your God has blessed you. No? Kasi baka yung mga mayayaman na yun, pagkatapos ng service, punta ng Starbucks, magkakape. Kaya sakay sila ng aeroplano, punta sila ng Hong Kong para magkape lang. Diba? So this poor widow, nung ibigay niya yung kahuli-huli ang pera niya, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng mga kaya niya that day. Meaning to say, yung pagkakaloob, tumitingin si Lord doon sa level ng sacrifice natin. The Lord looks on the level of your sacrifice. Kung magbigay ka ng 500,000 ng 1 million, sacrifice ba para sa iyo yun? Itong mayayaman na ito, kahit saan pang exclusive school na pag-aralin mga anak nila, kaya nila. So God is concerned on the level of our generosity. Ibig sabihin ng generosity, it is not dependent on the amount we give. No? Generosity depends on the attitude of our hearts. Ano yung attitude natin? So it is an acknowledgement na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, lahat ng ito, lahat ng kayamanan ko, lahat ng pera ko, sa'yo lahat ito. And when you give those things out of love, motivated by love, na-honor ang Panginoon. And God is one. Nabibless siya sa buhay natin. Again, Jesus does not condemn the rich for giving out of their wealth. Hindi naman kinondemn na huwag na silang magbigay. But He does not want us to notice that the sacrifice is part of giving unto the Lord. So, sino nang experience sa inyo na walang-wala ka na, matay ka ng church, pamasahe mo makulang? Na-experience na po ba yun? Tapos ng pagkakaloob na, wala ka may bibigay, will you still give? Minsan kasi hindi natin nakikita yung principle ng ni Lord, yung when you sow, you what? Meron tayong ani. Okay? So the early believers, when they started the church, they start giving out their love. So yung motivation nila, no, is they are willing to sacrifice their possession para lang makatulong sa mga nangangailangan. So God is interested in our giving, and He is interested in our attitude, yung attitude natin sa pagkakaloob. Okay? So, giving is an act of love. Madalas natin narinig ito. Sabi, you can give without loving, but you cannot love without giving. That's why, kapag tayo po ay nagbibigay, always dapat maging an act of love. So, may tatlong bagay po tayo na dapat malaman na pwede natin ibigay sa Lord. Pero bago po lahat, tayo po lahat ay magsitayo. Sige, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay nakatayo na, pwede na po tayo umubo. Amen. Sige po, muna kayo. Para lang medyo kayo ng konti. There are three things, or three areas that we can give to the Lord. Kasi minsan, pag pinag-usapan natin yung giving, laging nakatanim sa isip natin, pera, possessions, pag-aari, properties. No? So, right now, ito yung tatlong bagay na pwede natin ibigay sa Lord. We need to learn how to give our time. Okay? Number 2, we need to learn how to give our talent. And number 3, we need to learn how to give our treasure. So yung iba nag-iisip, sabi nila, hindi na ako magsiserve kasi nagbibigay na ako, malaki nga yung binibigay ko dyan eh. Bakit pa ako magsiserve? No? So when you say, si God is your Lord and Savior, meaning you need to give
Everything. No? Sino po dito sinurrender mo na lahat sa Panginoon? Say amen. Wala. Sino po lahat? Sino po sa inyo dito? Lahat sinurrender mo na kay Lord. Amen? Wala. Sige, Sister Chichi, kantayin natin mamaya I surrender all. Kapag sinabi natin Panginoon, Panginoon, di ba? When you say Lord, Lord. No? Pag sinabi natin Lord, siya yung ruler natin. Siya yung master natin. Siya yung master ng buhay natin. Siya yung master ng oras natin. Siya yung master ng talent natin. And siya yung master ng treasure natin. So sabi ng iba, nagbibigay na ako ng pera, I support the ministry financially. Hindi ko na kailangan mag-serve. Basta ako, upo lang ako dahil nagbibigay na ako. Now, na-realize ko mga kapatid, no? What God desires for us is to learn to give not only money, but learn to give our time. Amen? Kahit na nakakaantok yung nagsasalita sa harap, but we still give our time. Amen? Amen. Kahit minsan talaga napipikit-pikit na tayo, but we still give our time. That is a sacrifice. Amen? So, sino po dito nagbibigay ka ng time para sa Panginoon? Salamat po sa isang nagtaas. Lahat po tayo binigyan ng Panginoon ng time, 24 hours. Lahat tayo, tama? Wala sigurong binigay ni Lord na kulang o sobra. Sino pong binigyan ni Lord ng 27 hours? So lahat tayo, 24 hours ang binigay ni Lord. And then, from that 24 hours, ilan po yung naibibigay natin sa Panginoon? Ilang oras? Kung gawin natin 10%, 2 hours and 40 minutes. Naibibigay po ba natin yun? Ilang oras? How many you gave to the Lord? Yun talagang nakalaan para kay Lord. Itong time na ito, ibibigay ko for the Bible study. Itong 2 oras na ito, kahit nakakaantok, ibibigay ko para sa Panginoon. Itong time na ito, mag-a-attend ako ng Sunday school, ibibigay ko yung time na ito para sa Panginoon. Sino pa may ganong prayer? So learn to give your time to the Lord. Lahat tayo binigyan ng Lord ng 24 hours. It's just how we manage and give our time for the service of God. Amen? Say amen lang para alam kung hindi kayo tulog. Pangalawa, ano po yung dapat natin pwedeng ibigay kay Lord? So, we will give to the Lord our talent. Tingnan mo yung katabi mo. Tingin mo ba may talent yan? O kailangan po ba natin mag-Pilipinas Got Talent? O kaya SCM Got Talent? Para lang lumabas yung mga talent natin. So, do you know for yourself that God gave you a talent? Alam mo ba sa sarili mo na binigyan ka ni Lord ng talent? So, God has given you a gift. Binigyan tayo ng ability. Binigyan tayo ng Diyos ng skills. Willing ka ba? Nabigay mo yung skills na yung ability na yan sa Diyos? Sana. No? So, most of the time, hindi lang pera kailangan ng church sa atin. Kailangan ng church sa atin yung time mo, yung skills mo, yung ability mo, yung talent mo. No? Hindi lang laging sa isip natin, puro pera kailangan ng church. Hindi po. No? Ang galing mo sa lahat ng bagay. Pero ginagamit mo ba yan sa Panginoon? Ask yourself, ginagamit mo ba yan sa Panginoon? Galing mo eh. So God is asking for your talent and skills. Of course, we have different levels of talents. Lahat tayo may talent. Tama? It's a matter kung gaano tayo ka-willing na ipagkaloob yan sa Panginoon. And lastly na daw. Sa wakas natapos din. Lastly, yung pinag-uusapan natin. We need to learn how to give our treasure. So, yan po yung pinag-uusapan natin simula kanina.
Okay, the last time we talked about the church as a community that works together, included na po dyan lahat, pati yung talent natin. Ano yung makukontribute natin sa church? Okay? So, we can accomplish, marami tayong ma-accomplish if every one of us here, no, willing to join together with the same purpose. So, hindi lamang po tayo nag-gather dito para punuin na natin itong building na ito. No? Yes, masaya tayo pag maraming umaattend. No? Pero kailan pa talaga magiging masaya ang church? When we begin to learn to give our skills. Sana po matandaan niyo po ito. When we begin to learn to give our time, our treasure, because we have one purpose. Meron po tayong isang layunin. Ano yung nagmo-motivate sa atin? Of course, our love for the Lord. Amen. Ano nagmo-motivate sa atin? Our love for other people. Because we have one purpose. At yung purpose na yun, gusto natin lahat ng mga hindi mananampalataya, mga kaluluwa, ay maligtas. They will come to a point na makilala nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen. So, and when we work together, of course, marami tayong ma-accomplish na malalaking bagay. Kina-challenge ko po yung bawat isa na sana mag-involve tayo. No? Lahat tayo binigyan ng talent ng Panginoon. Sana maibigay natin yun sa makabahagi tayo sa church na ito, sa simbahan ito. Huwag lang tayong nakaupo lang dyan. Samahan natin yung mga leaders, paggamit tayo kay Lord. Let us give our time, our talent, our skills. Saan man tayo pwedeng gamitin ng Panginoon, sana magpagamit tayo. This will be a big thing that can really make this church a community that gives, motivated by love. No? So, ang totoong pagbibigay daw nangyayari kapag yung sinasabi mo sa sarili mo, when it's no longer all about us, when it's no longer about me. No? Real giving happens when we think others, pag iniisip na natin yung iba. So, pwede maging prayer natin, Lord, less of me and more of you. Willing ba tayo na gawin yung bagay na yung mga kapatid? Amen? So, ito totoo na po. Tayo natin tumayo. And I request Sister Bleshi. And then, let us go into the attitude of prayer. Lugo po natin ang ating mga ulo. Then, kausapin natin ng Panginoon. Because God has given us yung privilege. Of course, we want to thank the Lord for this privilege na pwede natin ibigay sa Kanya. That we can give back what you have already given us, Lord. So Lord, you have given us such a wonderful family dito po sa SM Angeles. Diba, we are so grateful that God has given us wonderful leaders. Hindi niyo po ba naiisip yun? Andiyan yung mga leaders natin. God, binigay ng Panginoon sa atin yan. Binigyan tayo ng pastor, ng teacher. Binigay sa atin itong simbahan na ito. Binigay sa atin ng mga family natin. Binigay sa atin itong community nito that you can belong to. Now, these wonderful things we receive from God. Pasalamatan natin ang Panginoon. Lord, I want to give back my time, my talent, and my treasure. And as we give these three things to the Lord, sana po makita natin yung wonderful opportunity na bubuksan ng Panginoon para sa atin. Because sabi ng Panginoon, whoever can be trusted with you can be trusted with much. Probably mga kapatid ngayon, maliit pa lang yung pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Pero there will come a time na malalaking opportunity darating sa atin. Kapag nakita ng Panginoon that we are faithful. Amen. So, kapag tayo po ay nagbibigay, we need to learn how to be faithful. And we will be thanking the Lord for this opportunity. So, let us pray. Father God, we thank you for this wonderful day. Kahit makulong din, Panginoon,
Salamat po because we understand that the church is not just a building. Salamat po dahil the church, we understood that the church is not just an organization, but the church is a community who keeps motivated by love. Love towards you, love towards other people. Lord, sa hapon po ito, nais po namin pasalamatan ka sa mga privilege o opportunity na pwede po namin ibigay sa inyo, Panginoon. Lord, help us to be faithful in small and great things that you have entrusted in us. Nawa po, Panginoon, you may find us faithful so that you can entrust us with bigger things, bigger ministry, bigger finances. Tala po namin, Panginoon, by doing this, you will be glorified and you will be exalted. Lord, we pray sa hapon pong ito, bless our lives. Bless our family. Bless this church, Lord God. Bless the leaders of this church, Lord. At hayaan mo, Panginoon, everyday paranas mo sa amin yung pagpapaalam. Panginoon, saan man kami naroon, Panginoon. And lastly, Lord, nawa po, pagkatapos po nitong aming mapakinggan ng mensahe, we can learn how to give our time, our talent, and our treasure. Salamat po ng marami. All this we ask in Jesus' name. Amen. Tayo po yung mga kaupunan. Last na lamang po mga kapatid. May gusto po akong papanood sa inyo. Kayo na po maghusga. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ฮะ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ มวยเกาเหลา จ๋านั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Praise God sa message sa speaker po natin. Announcement po, meron pong summer camp this coming May 1 and 2 sa
magalang po. Ang lahat po ay in-invite na makapunta po sa magalang para sa summer camp. Tsaka yung mga gusto magpa-baptize po, doon din po gagawin yung baptism. Pwede po magtaas kung sino yung gusto magpa-baptize during May 1 and 2. Pwede pa kitaas yung kamay? Wala? Walang gusto magpa-baptize? O walang mataas yung kamay? Actually, yung baptism po, yun po yung obedience, no, sa God, yung pagsunod sa God. Unless na hindi po kayo na-baptize, still you are disobedient. So, ganun po yun. Kaya everybody kailangan po mabaptize for the purpose of obedience. Yun po ang ng baptism. Ngayon, kung ayaw nyo po, okay lang po. Pero sino po yung gustong sumama sa May 1 and 2? Para dun sa summer camp? Na wala rin po. Ang hirap naman. Wala rin gustong sumama sa summer camp sa May 1 and 2 sa Magalang po. Wala. Meron pong swimming pool doon. Magsiswimming pool tayo. Wala. O, siguro kung walang gustong sumama, hindi ko na rin i-announce yung bayad, 150 po bawat isa. Kasi wala rin gustong sumama eh. Hindi, huwag na rin yung 150. Totoo, wala po. Ayaw niyo pong mag-attend ng summer camp. Maganda po ito. Marami kayong malalaman, matutuhan, marami kayong mga kapatid na makikilala, bonding, fellowship, and even yung maraming mga speakers na nandoon para dun sa gathering. Wala po? Wala talaga. Nako, wala. Marami po kayong malalaman doon. Hindi sayang yung 150, hindi sayang yung pagpunta nyo doon. Lahat meron pong profit, no? Meron pong pakinabang, lalo na sa spiritual po natin. Huwag niyong paginayangan yung 150. Huwag niyong paginayangan yung araw na mawawala sa inyo. Ang paginayangan nyo, yung malalaman nyo po doon, yung matutuhan nyo, yung experience with our brothers and sisters. Tsaka even God. No? Wala rin. Oh, come on. Okay. So, pag mag-decide po kayo, nandiyan po yung mga kapatid natin dito, pwede po kayong, anyway, May 1 and 2 pa naman yun. So, we have at least 2 weeks o 1 week, no? Para pag-isipan. No? But, ngayon pa lang po, i-invite na namin po kayo na makapag-attend. No? Kung gusto niyo pong sumama, o ngayon, undecided pa kayo, pero pag nag-decide na po kayo, nandiyan po yung mga kapatid natin dito sa Angeles, pag-isabi lang po, no? Na kung willing kayong sumama doon. I tell you, malaking pong pakinabang sa atin po ito. Hindi lamang po yung dahil summer camp, but rather, ito po ay napakalaga sa ating pong buhay, lalo na bilang Kristiyano. Another announcement, every Sunday po ako na still continue pa rin po yung natin, yung regular pa rin yung ating Sunday School. Mag-start po ng 2:45 at matatapos po ng 3:45. And right after, meron yun po yung Sunday worship natin ng 4 o'clock until 5:30. No? Every Sunday po yun. And every Friday, meron pong ginagawa yung yaw, yung mga kabataan. No, yung kanilang Bible study dito sa loob. Kaya habang bakasyon po, yung mga anak po ninyo, they are invited to come to attend Bible study. So ano po ito, libre
So, marami pong matutuhan. O hindi lang, dito sa school, hindi po matutuhan ito. Pero dito sa loob, marami kayong matutuhan. No? So, mag-start po ng 7 o'clock in the evening at matatapos po ng 8. Yung Bible study po ng YAW o ng youth. So, lahat ng mga youth na nandito, so kami po ay nag-invite sa inyo na you are welcome to come here during Friday at 7 o'clock during Bible study. Okay, so wala na po. Talagang wala nang gusto mag-decide. Napakahirap. O sige po, tayo tumayo para ipanalangin po yung ating offering. Tayo po yung po at ipanalangin po ng ating offering. Ama naming banal na mayaman sa pagmamahal, mayaman sa kalinga, mayaman sa lahat dahil ang lahat ng bagay nito ay sa inyo. Apart from you, God, we are nothing. Kaya salamat po dahil sa inyong katapatan, sa inyong biyaya, kami po ay naligtas. O God, sa pagkakataong ito po ay napakalaking hamon sa bawat isa magbigay. Lord, tulungan niyo po kami ayon po sa aming mga puso ang magbigay, O God. Dahil ito po ay kailangan po ng church sa gawain po dito para lalo pang lumago tumibay sa aming pong pananampalataya. O God, dalangin po namin ninyo pong pagpalain ang bawat kapatid upang sa ganon ay makapagbigay po sa inyong gawain ng God. Kaya dalangin po namin din ang karunungan sa bawat umawag nito upang sa ganon ay magamit din po ito para sa iyong kalwalatian, O Diyos. Salamat po. Ito po ang aming samang dalangin. In Jesus' name. Amen. One thing that I want to say,
dahil sa inyong mensahe, O Lord. Salamat po sa inyo, Father, dahil po sa lingkod na ginamit po ninyo, God. Salamat po sa inyo, God, dahil nandito po yung mga kapatid na salamat po, Panginoon, sa inyong blessings. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present your faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Say, Amen.